Yan, hello po. Hi po. So tayo po ay mag-start na sa atin pong devotion. No? So we're just waiting for others to join, please. Like it, share. Yan, hello po. Ayan, medyo naglalaglag. So hello po. Ayan, so we're just waiting for others to join. Sana okay yung algorithm natin ngayon. Ayan, baka meron po kayong baka meron kayong gustong i-invite, no, please. At pa-share na rin kapatid sa group chat natin para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Amen. So ngayon, hindi ko alam kung magiging okay to kasi nag-try po ako na mag-yellow basket ng Bible. So, tinry ko lang naman pero kung hindi siya maganda makaka-apekto, i-delete ko na lang. Pero sana mas marami pa rin ang umattend ngayon, no? Amen. So we're just waiting for others to join. Please like it, share it, tap it guys, no? Mas marami po. Ayan, hello po, good evening po. Ayan. Paki-repost po kapatid, paki-share, paki-like, paki-tap, no? Sana marami tayong maabot ngayon na kaluluwa, no? Kasi napakaganda po ng topic natin ngayon. Small beginnings, big result. So, inimpress kasi sa akin ng Panginoon kanina habang nag-prayer meeting kapatid. Minsan nahihirapan tayo sa umpisa, di ba? Pinakamahirap naman yung umpisa eh. Tama? Paano ka mag-uumpisang magbago? Paano ka mag-uumpisa ng negosyo? Paano ka mag-uumpisang magtrabaho? Paano ka, di ba? Parang ganun, no? Parang ganun. Parang ang hirap, tama? Pero kapatid, alam nyo po, pag may small beginning, merong big result. Amen? So kaya yun po yung topic natin ngayon. So please like it, share it, tap it guys, no? Mas marami po sanang maabot ang salita ng Panginoon, no? At the same time, biyayaan po tayo ng Diyos ng maayos po na connection. Ayan, kanina kasi medyo naglag, kaya sana hindi naka-apekto, no? Kaya ayun, please like it, share it, tap it guys, no? Hallelujah. Sana i-suggest tayo ni TikTok sa marami, no? Sana marami rin mag-join nitong mga ating live ngayon. Again, small beginnings, big result. Amen. Small beginning, big result. Yun po ang topic natin, no? Hallelujah. So ayan, paki-share naman po sa group chat natin mga kapatid. Please, paki-share naman po. So baka meron dyan yung mga may access po sa messenger kasi pag ako nag-share maglalag. Kaya ayun po, paki-share na lang po, no? Hallelujah. Ayan. So small beginnings, big result. Amen, amen. Hallelujah. Ayan po, sige po. Paki-like, paki-share, paki-tap kapatid para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Small beginning, big result. So yun po yung topic natin ngayon. Amen po ba? So kung titingnan natin mga kapatid, ito po ay salita ng Diyos at ito po ay talagang mangyayari sa buhay mo. Amen. Ay, meron pong parang share, 'di ba ito, tingnan mo tong daliri ko Eps. Ito mismo. Ayan, yan. Bakit naman ang kuko niyan? Ito mismo, yan. Ito. Yan yung share. Kung tama ng settings kung tama ako. And thank you po sa puso ng pag-share, no? Hallelujah. Pero yan po, ito po ang share. May repost po dyan. Yan, yung arrow po. Ayan, ito. Ito, yan. Tapos, tap. Pindutin mo lang sa like. Ngayon kapatid, kung meron po kayong extra lang, ito po,
Pa-heart me lang kasi kapatid, ito po yung fan club natin na Share Jesus, no? So, nabasa ko po kasi mas maraming fan club, mas maganda yung algorithm. So, kaya baka please po, no, pwede nyo pong i-share po ito. So, sana talaga paboran po tayo ng algorithm ngayong gabi kasi hindi ko na maintindihan. Binababaan tayo ni TikTok, binataasan tayo ni TikTok, hindi ko maintindihan. Pero, in-encourage ako ng Panginoon dito sa Zechariah chapter 4 verse 10. Ayan. So maganda to kapatid, as in lalong-lalo na sa mga nag-uumpisa bilang isang Kristiyano, mga nag-uumpisang magbago o merong gustong umpisahan sa buhay nila. May mga pangarap na gustong umpisahan, may mga gustong mangyari sa buhay nila kapatid. Napakaganda po nito. Amen ba? Zechariah chapter 4 verse 10. Ayan. So ano na rin kung present. Ayan, no? Pwede po i-add sa story, kapatid. Wala pong problema, no? I-share nyo na lang po ng i-share, no? Para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. So, hindi ko po kasi alam, kapatid. Nag-post ako ng may yellow basket. So, pag yung mga post kasi, nakaka-apekto siya sa live, no? So, titingnan ko pa ngayon kung makakabuti, kung hindi makakabuti, hindi ko alam. So, yung yellow basket naman na pinost ko, kapatid, ay Bible po. So, kumbaga sabi kasi nung kausap ko yung sa akin, nagbibigay ng mga payo kasi nagtatanong-tanong ako sa community. So sabi nila minsan daw nakakabuti daw yung yellow basket, minsan daw hindi. So tignan ko daw. So minsan daw kasi nakakababa ng algorithm, minsan daw nakakataas. So depende daw. Pero sana pero wala pong yellow basket tong live natin. Sabi nga niya, ilagay ko daw yung yellow basket ng Bible, pero sabi ko, baka naman masira yung live ko, so hindi ko kayang i-sacrifice yung algorithm just for the yellow basket. So hindi ko po gagawin yun. Unless otherwise, loobin ng Panginoon. Pero again, sa ngayon, wala pa naman eh. Pero ayun, thank you po sa community heart, no? Hallelujah. So ayun, if you could heart me kapatid, no, please, para lang po for the sake of algorithm. Hindi po ako naghahangad ng kahit ano, wala pong hinahangad din ng kahit anong mga diamonds, no. Ang gusto ko lang ay gumanda po yung algorithm natin. Amen. Yan, after like 3 minutes, pwede na tayo mag-start. Okay. Okay. So okay na yung post. Okay. So okay lang yung post, no? Sige. Makikinig po ako sa inyo. So again, our topic right now is small beginnings, big result. Ayan. So bago tayo mag-start, no, pwede po ba ako magtanong sa inyo? Sino po dito yung nahihirapan siyang mag-umpisa? O kaya naman nahihirapan siyang mag-umpisa ulit? O kaya naman, nahihirapan siya na para bang ano bang mangyayari sa buhay ko pag ganito, ganyan. Amen. So maganda po to, Zechariah chapter 4 verse 10. Amen. Ayan. So ang magandang version kapatid ay NLT. So kung meron po kayong Bible sa cellphone, no, ang maganda pong version ay NLT. So ang NLT version ang maganda, pero wait lang po. Christian po. Kaka-start lang po. Ayan. So pwede na siguro tayo mag-start, no? Sige po, mag-start na po tayo sa Panginoon. O aming Diyos na dakila at banal, salamat po dahil alam namin that you do not despise small beginning, but you are rejoicing, Panginoon, pag nag-uumpisa kami. Kaya Lord, I pray na ito pong aming mga pag-uusapan ngayon ay maging encouragement po sa amin na maging stepping stone tong faith namin ngayon para makita namin na may ginagawa ka kahit sa mga maliliit na bagay. Kaya Lord, sa iyo lang namin pinagkakatiwala ito. At ganun din, sinasama namin sa prayer si Ate Bev, Lord God, na I declare, Lord God, yung sama ng pakiramdam niya, inaalis namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Ayan. So hello po. Sabihin mo nga dyan, hello po. So again, kapatid, we will be having our devotion ngayong gabi. So
Napakahalaga po kapatid na maintindihan mo itong small beginning, big result. Amen. So bago po ako mag-start, bago po tayo magbasa ng Word of God, ulitin ko po, sino po dito yung nahihirapang mag-umpisa? Hi Ate Jeng! Ate Jeng, in-message po kita sa messenger mo ha, sana makita mo. Ayan. Sino po dito yung nahihirapang mag-umpisa? Ay mababaw po na Bible yung GNT kaya pwede po siya sa beginner. Yan, yung nahihirapan po mag-umpisa, yung hindi nila alam kung paano nila umpisahan yung buhay nila, pagbabago ng buhay nila. Yan, marami no? At yung takot mag-umpisa. Sabihin mo nga, takot ako mag-umpisa kuya. Yan, sino po dito yun? Yan. Yung mga takot mag-umpisa dyan. Ay, alam mo kapatid, sabi po ng mga psychology, the hardest thing in life is the first step. So kung titignan natin kapatid, ang pinakamahirap daw na gawin sa buhay ay ang first step. Amen? Amen po ba? So kung titignan natin kapatid, maraming bagay na takot kang mag-umpisa, maraming bagay na takot kang humakbang, tama mali. Maraming bagay na hindi mo alam kung ano ang dapat mong gawin, no? Ang daming bagay na hindi mo alam kung kailangan ko ba tong umpisahan, kailangan ko ba tong ganito yung ganyan. Tama, di ba? Pero kapatid, itong encouragement sa'yo ng Diyos ngayong gabi, hindi ka matatakot mag-umpisa. Amen? Alam mo kapatid, ang ugali ng Pilipino. Ayan. Sige nga, taas nga kamay ng Pilipino. Sige ako kuya, Pilipino po ko. Sige nga, itaas yung kamay ng mga Pilipino dyan. Ayan. Alam mo ugali ng Pilipino, hindi siya nag-uumpisa lagi ng maliit. Bihira lang ang isang Pinoy na nag-uumpisa ng maliit. Kasi minsan gusto niya kagad malakihan. Tama mali? Minsan ang isang tao kapatid gusto niya kagad extravagant. Halimbawa, di ba nag-umpisa kang magtinda ng simula kang magtinda ng banana Q. Gusto mo kagad, ang dami kagad nabili. Di ba? O kaya naman, katulad yan dito po. Alam ko po maraming nagti-TikTok affiliate, di ba? Gusto mo kagad 1,000 viewers, di ba? Kasi mas nakikita mo yung resulta ng iba kaysa sa sarili mong resulta. Tama mali. Alam nyo kapatid, saan ko to nakuha ngayong araw? Nakita ko po kasi yung kapatid ko, nag-business siya kaninang umaga. Tapos, alam nyo po yung yung diamond, yung triangle na ano man tawag doon? Onigiri. Meron kasi siyang onigiri na business na parang homemade lang. Tapos tinignan ko, ang ginawa niya lang siyam. Binilang ko siyam. Sabi ko, ba't parang ang konti? Pero alam mo, may umorder na pala lahat nun. Sabi ko, ang galing ah. So naalala ko tong word ng Lord na Zechariah chapter 4 verse 10. Na, do not despise. Ito po yung nakalagay sa verse na. Sige po, buklatin nyo na po yung Bible nyo. Ang nakalagay po sa verse sa NLT version, yung New Living Translation, ang nakalagay, do not despise this small beginning, for the Lord rejoices to see the work begin. Amen? Huwag mong maliitin itong mga maliliit na simula dahil nagagalak ang Diyos pag nag-umpisa ka na. Amen po ba? Palakpakan naman natin si Lord. Amen? So kung titignan mo kapatid, everything or big result comes from small beginning. Amen? Kaya ngayong gabi kapatid, huwag kang matakot na mag-umpisa muli. Maraming bagay na hindi mo inuumpisan. Halimbawa, galing ka sa heartbreak, hindi mo na gusto na mabuhay. Halimbawa, galing ka na scam ka, hindi mo na gustong bumangon ulit. Halimbawa, na-disappoint kayo sa isang bagay, minsan ayaw mo nang ituloy. Pero kapatid, pag inumpisahan mo kahit maliit na bagay, nagagalak ang Diyos. Amen po ba? Kaya nga ngayon kapatid, hindi ka na mag-uumpisang mag-isa. Amen? Sabi mo nga dyan, hindi ka na mag-uumpisang mag-isa, kundi kasama mo na ang Diyos ngayon. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Alam mo kapatid, ito pa lang ang tindi na ng Word of God. Amen? Kaya nga kapatid, inayos ako ng Diyos. Ako,
Sobrang anxious ako ito dito. Ayan, oh, yan. Alam niya, nakita niyo yan. Sobrang anxious ako dyan. Kasi di ba umaabot na tayo ng 300, umaabot na tayo ng 400 nung nakalaan. Sabi ko, bakit lumiit? Sabi ko, sa totoo lang. Sabi ko, bakit ang liit? Pero alam mo ano sabi ng Panginoon? Ang mahalaga, Jerome, tumuloy-tuloy ka pa rin. Kasi kapatid, do not despise small beginning. Eh ano kung inabot ka na ng 10 taon dyan? Eh ano? Hindi iba ang timeline natin sa timeline ng Diyos. Tama, mali? Amen. Hindi naman ikaw na ang magtatrabaho, si Lord na. Kaya sabi ng Panginoon sa akin, alam niyo po, talagang kinausap ako ng Diyos. Kung sino ang idako ko dyan, Jerome, yun ang pangaralan mo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Kaya pwede po bang malaman ko kung sino po yung mga bago dito, yung mga first timer po na umattend? Para lang po naman kahit papaano naman ma-encourage naman ako. Amen po ba? Pero kapatid, kung titignan mo, sinasabi ng Diyos, huwag kang matakot mag-umpisa. Again, Zechariah chapter 4 verse 10. Do not despise small beginning, for the Lord rejoice to see the work begin. Huwag mong maliitin ang maliliit na simula kasi nagagalak ang Diyos pag nag-umpisa na. At ang Diyos pag nagalak, pinapalaki niya. Amen? Alam mo ba, kapatid, ang Diyos kung babasahin mo ang Bible. Amen? Amen? Ay, thank you naman, Ate Mika. Alam ko naman yan. Amen? Pag binasa niyo po ang Bible, ang Diyos po ay Diyos ng multiplication. Sabi mo nga dyan, ang Diyos ay Diyos ng multiplication. Kapatid, wala akong nakita na lingkod ng Diyos na nanatili lang sa maliit, kundi pinalawak ng Diyos ang lahat ng kanilang mga ari-arian, ang kanilang mga ministry, ang mga ginawa ng Diyos. Amen? Tignan mo si Elijah. Nung naipasa niya kay Elisha, naging double portion of anointing. Si Job, nawala ang lahat. Amen? Tama? Si Job, nawala lahat, kapatid. Anong ginawa ng Diyos? Binalik ng Diyos ng 2 ulit. Amen po ba? Ang disciple, nag-umpisa, 120 lang. Ano nangyari? Isang araw nakalipas, 3,000 agad. Anong ibig ko sabihin? God is the God of multiplication. Ano lang ang kailangan mong gawin? Mag-umpisa ka. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord, kapatid? Kaya kung ano man ang pinagagawa sa iyo ng Diyos, kapatid, umpisahan mo lang. Because God is the God of multiplication. Hallelujah! He will multiply what you started. Kaya kapatid, nag-akay ka ng 1 kaluluwa, magugulat ka, 2 kaluluwa na yan next time. Amen? Nagbigay ka sa Panginoon, nagugulat ka na lang, imumultiply ka ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga ako, kapatid, sa Diyos po ang lahat ng papuri at iniingat ko po na kay Jesus lang lahat. Hindi po ako natatakot magbigay na para mabawasan ako, hindi. Nagbibigay ako kasi gusto ko na paramihin ng Diyos. At purihin po ang Panginoon. I-announce ko na rin po na nagpapasalamat po ako sa Diyos. Kasi ngayong araw po, nakapamigay po tayo ng 5 kilo para sa 5 pamilya at 1 kabang bigas para po dun sa 1 pamilya. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah! At nakabili po ako ng 9 na Bible na ibibigay ko po sa youth at 4 ay 9 o 10 devotion notebook na ibibigay ko din sa youth. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah! Amen po ba? At nakapagbigay na rin tayo ng actually finance natin yung tulong kay Ate Ningning, Ate Ann. Ngayon lang kasi kami nagkita, nagkausap ni Ate Ningning. Naibigay ko na rin kay Ate Ningning. Sa Ate Ningning po yung cancer patient na nabulag. Nag-support po tayo. Yun pala, nag-iipon pala sila ng pang-chemotherapy. Amen po ba? Kapatid, imagine mo, alam niya ng marami, alam po yan. Alam ninyo yung small beginning ko pagdating sa bigas. Tama? Dati po, ang ginagawa ko, ang 1 kabang bigas ay hinahati ko pa po sa 7 pamilya para lang meron akong maibigay. Amen? Pero kapatid, kung titignan nyo po, minultiply po ng Diyos. Ngayon, ayan, meron na namang basher. Sasagutin kita, kapatid. Ito kasi ay group work.
Kaya ako ina-announce kasi yung iba dito kapatid ay silang mga nag-support. Kaya kapatid, wag kang judger, ha? Sali ka ng group chat namin, nandun yung transparency. Diba? Amen. Ngayon kapatid, ayan, yung nanghihingi po ng Bible, ayan, pasensya na po no, hindi po ako namimigay ng Bible online. Kasi po, gusto ko pong turuan kayo na pag-ipunan nyo po yung sarili nyong Bible. Pinag-ipunan ko, eto may nagbigay pala sa akin, pero pinag-ipunan din, pinag-ipunan ko, ang dami pa. Andito iba may electric fan. Amen. So kung titingnan mo kapatid, mas maganda kapatid na pag-ipunan mo. Kasi pag nag-umpisa ka sa isang Bible, dadami yan. Amen po ba? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Saan po nabibili? Meron po dito sa TikTok shop. May video po ako dun, naka-yellow basket. joke lang. Hindi ako nagpo-promote, no? Pero anyway, pero alam mo kapatid, ulitin ko, Zechariah chapter 4 verse 10, do not despise these small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin. Amen. Kuya Mark, ha? Sumegway lang ako. Yes, pwede po sumali ng group chat namin kapatid. Welcome na welcome po kayo. Pero kapatid, ulitin ko ha. Ay, wait lang po. Ayan. So, kung titignan mo kapatid, kung ikaw, amen, ay may gustong umpisahan, ito muna i-make sure mo. Wala pa tayo sa mga puntos ha. Pag may gusto kang umpisahan, ito ang i-make sure mo. Dapat yan ay para sa Diyos. Amen. Kasi kapatid, baka mamaya ma-misinterpret nyo ko. Sasabihin nyo sa akin na, uy, mag-umpisa na pala tayo ng sindikato. For the Lord, rejoice to see the work begin. Naku, papagalitan tayo ni Lord dyan, kapatid. Amen. Siyempre, magagalak ang Diyos kung kalooban niya yan. Amen po ba? Kung halimbawa, uy, tara, mag-umpisa na tayong bumili ng yosi at mag-yosi tayo. Naku, hindi ganun yan. Amen. Huwag nating gawing out of context ito. At hindi rin ito ginagamit pang negosyo. Amen po ba? Ito pong sinasabi ng Biblia na Zechariah chapter 4 verse 10, do not despise this small beginning, for the Lord's rejoice to see the work begin. It is about building yourself or your obedience to the Lord. So ibig sabihin kapatid, kung meron kang gagawin, dapat ito ay para sa Diyos. Amen po ba? Sabihin mo nga, para sa Diyos. Amen. So kung may gagawin ka, dapat ito para kanino? Para sa Diyos at sa Diyos lang. Amen. So ngayon, para mas maintindihan natin yung context nito, no? Amen po ba? Kung makikita nyo po, ito pong si Zechariah kasi, ito po ay sinulat noong time na babalik na po sa exile ang mga Israelita. Ngayon, gustong i-rebuild ng Diyos ang temple. Kaso, may mga problema sila. Ano ang mga problema nila? Merong opposition, merong lack of resources, merong discouragement, at merong comparison sa binuong templo ni Solomon. So nakita niyo yung kapatid. At minsan ganun din sa buhay mo. 'Di ba pag mag-uumpisa ka, meron diyang kontrabida, tama mali? Tama? 'Di ba pag nag-umpisa ka minsan may kontrabida. Ngayon, gusto mo mag-umpisa, anong problema? Wala ka namang resources, 'di ba? Ngayon, halimbawa gusto mo mag-umpisa, wala pa nga, discourage ka na. Ay, thank you naman po ate. Thank you po. Salamat po sa Panginoon, no? At pang-apat, kino-compare mo yung sarili mo sa iba. Tama, mali? Ikaw na ikaw pala to. Amen?
So minsan kapatid, nahihirapan ng isang tao na mag-umpisa dahil sa mga ganoong bagay. At totoo po na sinasabi yan ng Biblia. So, kaya makikita natin kapatid, imagine mo 1,000 years ago na to sinulat kapatid. Pero bakit nakaka-relate ka pa rin? Kasi nga buhay ang Diyos eh. Amen po ba? Sinasabi ng Panginoon, kahit Old Testament time pa yan, naiintindihan ka ng Panginoon. Kaya kapatid, may opposition man, wala ka bang resources, discourage ka, may comparison man yan sa iba, kapatid, tumuloy ka pa rin. Bakit? Because God never despise small beginning. For He is rejoicing when the work begin. Ang kailangan mo ay mag-umpisa. Amen po ba? Kaya nga kapatid, yun yung encouragement ng Panginoon eh. Kay Zechariah. Ito yung encouragement ng Panginoon sa mga gumagawa. Mag-umpisa ka. Ang dami na kaya nating mga pinagdaanan na hindi mo kasi inumpisahan kaya nawala. Tama, mali? Ako kapatid, may biggest regret ako eh. Amen po ba? Ano yung biggest regret ko? Ang pangarap ko po kapatid talaga, bago pa po ako graduate ng college, gusto ko na talaga maging university professor. So gusto ko maging Prof. J. Yun talaga, professor talaga. Kasi wala, parang passion ko yung teaching pero hindi ako nag-BS Eduk eh. So nung graduate ako, dapat pala nag-master's degree na ako kagad. Gusto ko talaga, sana talaga nag-master's degree ko. Pero, inumpisahan ko kasi, kailangan ko muna siguro ng experience, kailangan ko muna siguro ng ganito, ganyan. Kapatid, hindi ko inumpisahan, ano nangyari ngayon? Hindi ako nakakuha ng master's degree. Pero, ngunit may pero, hindi pala ako tinawag ng Diyos na magturo sa university. Amen? Tinawag pala ako ng Diyos na magturo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan naman natin si Lord. So yung desire ko na-align sa desire ng Diyos. Amen po ba? Nag-umpisa kasi ako eh. Amen po ba? Pero ibig ko sabihin, may regret ako. Ulitin ko may regret. Maraming bagay kapatid na hindi natin inumpisahan dahil akala natin hindi natin kaya, akala natin hindi tama, akala natin ganito ganyan. Tama. Ang dami na natin mga opportunity na hindi pinalagpas natin kasi natakot tayo. Tama, mali? Pero kapatid, kung titignan mo yung Zechariah chapter 4 verse 10, kahit pala maliit na beginning, nagkakaroon pala ng big result. Amen po ba? Amen. So kung titignan nyo kapatid, sabi ko nga alam niyo yan, nag-umpisa po tayo dito sa 10, 4 nga 0, 4, 10, may mga basher pa. Pero inunawa natin ng inunawa, inintindi natin ng inintindi sitwasyon natin, nag-endure tayo. Ngayon kapatid, 21K na tayo. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Pwede mo ba dyan sabihin, thank you Jesus, 21K na kami. Amen? Hallelujah! Lord, I pray po sa aking kapatid na Ate Dan. I declare, Lord God, sa kanilang mag-asawa, bigyan mo sila ng kalakasan. In Jesus' name, amen and amen. I'm starting Bible journal. Amen! Hallelujah! Diba? Thank you, Jesus! Diba? Ganito, group effort to. Kung sila Remulla may group effort, tayo din. Pero wala pa akong political color nakita ko lang sa Facebook yung may group effort sila. So tayo din may group effort. Pero kapatid, ulitin ko po sa harapan ng Panginoon at sinasabi ko po sa inyo na saksi po ang Diyos. Ako po ay isang buhay na patotoo na pag nag-umpisa ka ng maliit, palalakihin yan ng Diyos. Amen. Kasi kapatid, ako po, nag-umpisa po ako sa isang pamilyang Bible study sa cellphone pa. Buti na lang yung boss ko dati nakaplan siya. So kahit 1 hour kaming nag-uusap, libre. Amen. So nag-uusap kami kapatid, nagba-Bible study ako, phone lang. At ito po yung biyaya ng Diyos sa akin. Yung una kong Bible study, kaaway ko pa nung nasa corporate ako. Imagine mo yun. Kaya kapatid, wag mong mamaliitin din yung restoration. Kahit yung pinakakaaway mo pa, magiging supporter mo yan sa ministry. Amen. Hallelujah. Kaya kapatid, kung titignan mo, nag-umpisa po ako sa ganon. Pinalawak po ng Diyos sa face-to-face. Nagkaroon po ako ng face-to-face na Bible study kapatid, 13. At ang average attendance po ng each Bible study ay 5-5. Kaya yung buong linggo ko kapatid, sobrang busy. Nahinto lang siya nung nagkasakit po yung tatay ko na dinala ko po sa La Union. Ngayon, binipilit ko pong ibalik
Ngayon, ang nangyari po sa Bible study ko ngayon, community na. So katulad niyan, meron po tayong Malbar community, meron po tayong Bacau community, meron pong Calax community. Community na. So pinarami pa rin ng Diyos. At the same time, itong online community. Amen po ba? So kung titignan mo kapatid, mag-uumpisa ka sa maliit, pero ang Diyos ang nagpapalaki. Eh kapatid, wala naman akong alam pagdating po sa Bible. Ano po ako, corporate guy po ako kapatid. HR po ako, human resource ako. Kaya nung nag-apply nga ako sa church, sabi ko kay Pastora, ano na lang ako, tagalinis na lang o kaya custodian na lang. Yun talaga in-applyan ko honest to goodness. Pero sabi niya, sayang naman yan, may pinag-aralan ka naman, mag-Bible study ka na lang. So, inumpisahan ko yung Bible study ko kahit mahirap, pero Diyos pa din ang nagpalaki. Amen po ba? Kaya nga kapatid, ano ang kailangan mong gawin? Magtanim. Tanim. Ano pong sabi ng Bible? May nagtanim, may nagdilig, pero Diyos pa rin ang nagpapalago. Amen? So kung meron kang gustong umpisahan, you must expect big result. Amen? Pero ulitin ko, ang discernment dapat, ito ba ay kalooban ng Diyos? Amen? Hallelujah. Kaya kapatid, ngayon, bibigyan ko po kayo ng encouragement na kung ano man ang pinagagawa ng Diyos, umpisahan nyo. Amen? Hindi na po ito yung panahon na hiya-hiya. Hindi na po ito yung panahon na takot-takot. Ito na po yung panahon na maging matibay ka sa pananampalataya mo na kahit ano man ang inumpisahan mong maliit ay palalakihin ng Diyos. Amen? Amen. Kaya kapatid, first point, nakikita ng Diyos ang potensyal kahit sa maliliit na bagay. Amen? Sino dito pakiramdam niya maliit? Actually kapatid, alam niyo po, may kumausap po sa akin na nagtatrabaho siya sa social media. Ang tawag na daw pala sa akin, micro-influencer. Wow, pag ganun-ganun ka pang micro-influencer. Sabi niya sa akin, Jerome, sobrang laki ng opportunity mo, sabi niya sa akin. Sabi ko, paano yun? Marami siyang sinasabi sa akin na business side, pero sabi ko sa Lord, hindi mo ko tinawag doon. Hindi mo ko tinawag na kumita dito. Tinawag mo ko para paramihin lang ang mga mananampalataya sa'yo. Amen. Pero sinasabi ko nga sa Panginoon, Lord, kung sa paningin pala ng tao, micro to, ang paningin ko dito, macro na. Amen. Pinalaki to ng Diyos eh. Ang tindi ng hirap natin, kapatid. Alam nyo yan. Naglulook back ako, kapatid. Alam mo, parang cycle nga nangyayari. Sino nakakaalala nun? Nag-umpisa tayo, kapatid. May aso, may truck, may ulan, sobrang ingay. Naglalag, namamatay, nawawala. May part 1, part 2 ng live, may part 3 ng live. Ganun tayo nag-umpisa nung una. Tapos, nag-umpisa tayo, nagmamakaawa pa ako, mag-comment naman kayo. Ganun pa ako dati, alam niyo yan. Pero dahil tinuloy-tuloy ko, kahit na konti nanonood, pinalaki ng Diyos. Amen? Alam niyo yan, kapatid. Ngayon, tingnan niyo po, ano naman problema natin? Nagahang, nauulit, no? Uy, thank you po, di ba? Yan, nagahang, namamatay, umiinit, bumabagsak tong cellphone, okay lang, tuloy pa rin. Hindi man ako kasing ganda ng setup ng iba, pero alam ko namang sinasamahan ako ng Diyos. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Amen. Yun ang pinakamahalaga sa akin. Samahan ako ng Diyos. And I sense the anointing right now. Amen. First point, kapatid, God sees potential where people see smallness. God sees potential where people see smallness. Amen. Nakikita ng Diyos ang potential kahit nakikita ng tao na maliit ka pa rin. Amen. Alam nyo kapatid, itinama ako ng Diyos. Sa totoo lang, no, gusto ko pong siguro mag-open na ako sa inyo. May pa-open pa.
Ako po kasi kapatid, minsan, syempre, nakakapagod naman talaga, di ba? Hindi, hindi po ako magpapaka-manhid, no, na hindi ako napapagod sa ministry, no. Pero meron kasi ako nakita, recently lang, no. Though hindi naman biblical ang kanyang forte or hindi naman biblical yung kanyang line. Pero nagulat ako, in just like 10 days, nag 20K na siya. Tapos sabi ko, Lord, ba't ganun? Ba't parang andaya? Sabi ko, ganun ako sa Panginoon kapatid, nag-open ako sa Diyos. Sabi ko, ba't parang ganun andaya? Ako, 8 months ako bago ako naging 20K, tapos sila lang, 10 days lang, 20K na sila. Pero alam mo anong sinabi sa akin ng Panginoon? Dito ko po sobrang na-appreciate ang Diyos. Sabi niya, their reward is here on earth, but your reward, amen, is in the heaven. Amen. Ulitin ko sabi ng Lord sa akin, ang reward mo ay nasa langit. Ano po, saan po yun nanggaling? Matthew chapter 7, ay chapter 6. Sabi doon, kung nasaan ang kayamanan mo, nandun ang puso mo. Dahil ikaw, Jerome, ay nag-invest ng oras mo sa langit, mayaman ka na sa langit. Amen po ba? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Kaya kapatid, binalik ulit ako ng Panginoon. Amen. At the same time kapatid, sa totoo lang, your encouraging words, sobrang laking bagay sa akin. Alam mo ba kanina kapatid, naiyak ako sa Panginoon. May nag-chat sa akin, nagpapasalamat ako Kuya Jerome sa live mo kasi naiintindihan ko yung word of God, nabibless ako, at nabago buhay ko. Meron pa nagsabi, Kuya Jerome, salamat sa online ministry mo kasi nagkaroon ako ng prayer corner. May nagsabi pa, Kuya Jerome, salamat sa'yo kasi natuto na ako magbasa ng Bible. Imagine mo kapatid, yung may impact na gano'n, hindi yun matutumbasan ng kahit anong pera, no? At ng kahit anong like, ng kahit anong katayuan sa mundo. Yung merong magbago dahil ikaw ay sumunod, malaking bagay na yon. Amen. Ulitin ko, small pa lang to, pero ang laki na ng ginawa ng Diyos. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Amen. Uy, ano ba? Grabe yung mga gifts nyo. Baka wala na kayong pera. Okay lang po yan, kapatid, no? Pero grabe, di ba? Kaya nga sabi ko sa Panginoon, Lord, tsatsagain ko to kahit mahirap. Tsatsagain ko to kahit nakakapagod kasi eternal ang reward nito. Amen po ba? Amen. Ay, sasagutin ko rin yan, Kai. How do you steward the gift that God gave you? You must replenish your gift unto the kingdom of God and obey Him as you receive the gift. Amen. Yun kasi yun eh. Ulitin ko Zechariah chapter 4 verse 10. Do not despise small beginning, for the Lord rejoices to see the work begin. Ang mahalaga, trumabaho ka. Ang resulta ay nakabase na sa Panginoon. Amen po ba? Ulitin ko ang mahalaga, trumabaho ka. Kaya yung mga pag-tap-tap nyo dyan kapatid, pag-repost nyo dyan, pag-like nyo dyan, pag group effort to, hindi lang to sa akin, kundi sa ating lahat at para to sa kapurihan ng Panginoon. Imagine mo, dahil nag-share ka, may nakakita, si Lord ang magre-reward sa'yo. Amen. Ulitin ko, it doesn't matter kung malaki o maliit. Ang mahalaga, sumusunod tayo. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Kaya kung makita man ng tao na maliit yung ginagawa mo, wapakels, ang mahalaga, in-offer ko to sa Diyos. Kaya nga kapatid, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi alam niyo po, alam ko naman, alam niyo yung Jollibee, no? Amen po ba? Yung Jollibee po dito sa Imus, ang lagi pong nagde-dedicate nun ay yung pastor namin. At kapatid, sobrang dami na pong mga Jollibee ang itinayo mula dun sa isang contact namin na nagpapadedicate lagi. Amen? Bakit? Kasi kapatid, pag ibinigay mo sa Diyos, Diyos ang magmumultiply. Amen? Tignan nyo kapatid, may magpa-dedicate sa amin dito na yung katabi po ng church namin, may salon doon, may grocery, sa amin nagpa-dedicate.
Pinatawag ulit kami, nagpa-dedicate naman sa Las Piñas kasi nag-branch out after 2 months. Imagine mo yun? Pag ikaw kasi ay inoffer o dinedicate mo ang mga ginagawa mo sa Panginoon, it will always cause multiplication. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Kung ano ang nakikita ng tao na maliit, pinapalaki ng Diyos. Bakit? Gusto ko kasing, ito yung tamang term dyan eh. Ito yung tamang interpretation. Pag hindi mo kasi dinedicate yan sa Panginoon, sabi po ng Bible, hinihiya o hinahamak ng Diyos ang mga mayayabang at ang mga nagpapakababa ay inaangat ng Panginoon. Kaya nga kapatid, hindi ka lumaki dahil lang sa sarili mo, kundi dahil dapat sa Diyos. Ang dami ngayon kapatid, tingnan nyo po, nag-aaway-away na. Hindi ko alam kung nabalitaan nyo. Ako sobrang nalungkot. Alam ko may originality in terms of content. Pero, kung mga hamak dahil lang sa content, aawayin ng mga followers ng kabila, yung kabilang followers, hindi na po tama yun, di ba? Lahat naman tayo thriving sa buhay, tama ba? Sabi nga ni Vico Soto, anong problema kung gaya-gaya, di ba? Pero again, hindi ko po, yung originality, tama yon, wala pong problema doon. Pero kapatid, kung dahil doon, na-discourage ang ibang tao, kailangan natin mag-isip ng tama. Kasi ang nagpapalaki pa rin ng lahat ng bagay dito sa mundo ay ang Diyos at ang Diyos pa din. Pwede kang maging hardworking, pwede kang maging famous at your own. However, ang lahat ng yan kayang ibagsak ng Panginoon para lang patunayan na ang Diyos ang nagpapalago. Amen po ba? Sino po nakakilala kay King Nebuchadnezzar? Sige po, taas kamay. Si King Nebuchadnezzar, kapatid, dahil sa akin, kaya naging ganito, dahil sa akin, lumaki itong kingdom na to, ang laki na ng naabot ko. Anong ginawa sa kanya ng Panginoon? Hindi niya na nakokontrol ang isip niya, kapatid. Nabaliw na siya in short. 'Di ba? Pero nung pagtapos niyang mabaliw, ano nangyari? Ano sabi niya? Sa Diyos lang ang lahat. Amen po ba? Kaya kapatid, minsan tignan mo yung sarili mo. Amen. Ito bang ginagawa ko para sa Panginoon o puro sa kayabangan ko lang? Amen. Ako po kapatid, kung yabangan lang, mayabang ako, sa totoo lang. Amen, mayabang po ko. Yabangan lang pala, hindi nyo ako matatalo sa kayabangan. Kumbaga, sa yabang, nyo na, number 1 na si Jerome. Pero kapatid, itinama ako ng Diyos. Alam mo bakit? Tignan nyo kapatid para bigyan ko kayo ng illustration, huwag kang mayabang. Alam mo, nagtuturo po ako ng Sunday School, pero nung unang-unang turo ko kapatid, yung pinakauna, doon po sa community namin, ito po kasi sa likod ng bahay namin, pinagkaloob to. Sabi ko sa mga bata, sabi ko doon sa leader namin, ako na po magtuturo kasi bata lang naman yan. Bata lang yan, sabi ko, bata lang yan. Ang alam ko lang na verse ng John 3:16, sabi ko, mga bata, syempre kung laro-laro lang, kayang-kaya ko mahilig po ako sa bata Pero pagdating ng biblical, hindi pa ako, puro yabang lang ako nun. Sabi ko, alam niyo po ba yung John 3:16? Ang ine-expect kong sagot nila, hindi po. Ang ine-expect ko, hindi po. Alam mo kung ano nangyari? Alam po namin at sa ulo na po namin yon. Sabi, so ano pang ituturo ko? Sabi ko, sa ulo nyo na. Yabang ka Sobrang yabang Sabi ko talaga, puro kayabangan ka, Jerome. Tingnan mo, napahiya ka ng mga bata. Mas sa ulo pa nila. Sabi ko, my goodness. Kaya simula nun kapatid, alam niyo anong ginawa ko? Nagbasa ako Bible. Sabi ko, next Sunday dapat may maituturo akong iba. Amen? Amen po ba? Pero kapatid, hinambol ako ng Diyos. Imagine mo, mas sa ulo ng bata sa akin yung John 3:16. Puro yabang, wag puro yabang. Amen? Ipagkatiwala sa Diyos. Amen? Kaya nung nag-umpisa po ako kapatid, na sabi ko, kailangan ko mag-aral. Kaya wag niyo mamalitin, porket bata, hindi kayo mag-aaral. Naku, kabahan ka kasi yung batang yan, matalino yan. Amen?
Kaya kapatid, kung ano man ang tingin mong maliit sa tao, ay may potential sa Diyos. Amen. Sabi mo nga, may potential ka sa Diyos. Amen. Alam mo kapatid, people will always look what is lacking. Ang tao talaga ay hahanap siya ng mga bagay na kulang. Parang ikaw, mas tinitignan mo yung kakulangan kaysa sa karamihan. Tama po ba? Mas nakikita mo yung hindi mo kayang gawin kaysa sa kayang gawin ng Diyos. Kaya nga iniiba ng Diyos yung isip mo. Amen? Sabi mo nga, iniiba ng Diyos ang aking isip. Kasi kapatid, hindi ka talaga makakapag-umpisa ng isang bagay kung hindi mo nakikita yung potential nito. Amen? Kaya kapatid, ang itinuturo ko po sa inyo ngayon, kahit maliit, amen? Kahit maliit, pagpapalain pa rin ng Diyos. Amen? Small progress is still a progress. Halimbawa, sasampulan ko kayo. Kunyari, nagyoyosi ka pa. Halimbawa, nabawasan mo lang yung yosi mo from 5 naging 4. Huwag ka ma-feel bad na nagyoyosi ka pa rin. Dapat ang makita mo, buti na lang 4 na lang. Lord, tulungan mo pa akong maging 3. Tulungan mo akong maging 2. Tulungan mo akong maging 1 hanggang sa mawala. Amen. O ngayon, nag-umpisa ka kunyari na magbasa ng Bible. Huwag ka ma-feel bad na isang verse lang. Amen. Ang mahalaga, Lord, nag-umpisa na ako ng isang verse. Ang sunod nito, 2 verse na. Ang sunod nito, 1 chapter na. Ang sunod na nito, ito na. Amen. Na-gets nyo kapatid yung point ko? Kung may progreso kapatid, still a progress. Amen. Kung may progress pa rin. Hallelujah. Kaya kapatid, sinasabi po ng salita ng Diyos sa iyo ngayon, amen, na kahit maliit lang yan, huwag kang matakot umpisahan. Amen. Sa soul winning kapatid, halimbawa, isa lang na-sharean mo, okay lang yan, ang mahalaga may isa. Sabi naman ng Bible, sa isang yun, naglaksa-laksang anghel na ang nagpupuri sa Panginoon eh. Amen po ba? O halimbawa sa negosyo mo, o halimbawa, ang kinita mo lang ngayon 100, susuko ka ba agad? Hindi. Amen. Meron po kapatid, MBB tag. Magandang balita Biblia. Amen. Hindi ka agad, hindi ka susuko. Amen po ba? So dapat, anong gagawin mo? Kailangan mong umpisahan kahit mahirap. Amen. Kasi lagi mong tatandaan, nakita na ng Diyos ang potential dyan. Amen. Ngayon, tatanungin niyo ako, Kuya, paano ba mag-umpisa? Tama, mali? Di ba yun yung tanong mo? Tama ba? Paano ba mag-umpisa? Alam mo kapatid, ang pag-uumpisa, kung ito ay inalagaan mo na sa prayer, kung ito ay pinag-pray mo na ng matindi, pinag-isipan ng matindi, ano pang dahilan mo para hindi umpisahan yan? Umpisahan mo na. Amen. Kasi naniniwala naman ako kapatid, pag pinag-pray mo yan, may impression kagad ang Diyos sa'yo kung itutuloy mo o hindi. Amen. Pero kapatid, kung titignan mo, kung yan naman nakakapuri sa Panginoon, o wala ka namang inaapakang tao, o lumalaban ka naman ng patas sa buhay, ituloy mo pa rin ng ituloy. Amen. Book of Luke po, sa mga nagtatanong po na gustong mag-umpisa ng magbasa ng Bible, Book of Luke. Amen. Kaya kapatid, wala pong maliit o malaki. Kaya may nagsasabi dito, Kuya Jerome, pasensya ka na, maliit lang yung nabigay ko. Huy kapatid, walang problema dyan. Amen. May nagbigay nga dito, 3 piso eh. O ano naman kung 3? I-multiply ng Diyos ang 3. Amen? Amen po ba? Imagine mo, 3 piso kapatid, pag minultiply yun ng Diyos ng 10,000, magkano yun? Oh. Ang multiplier pa rin ay ang Diyos. Amen? So wala pong maliit o malaki. Amen? Ang tanong, may imumultiply ba? Yun yung tanong. Ngayon, may imumultiply ba kung may sinimulan ka? Wala. Kung wala kang inumpisahan, walang imumultiply. Amen? Mas maganda po ang Book of Luke kasi ang Book of Luke po ay chronological order ng buhay ni Jesus. Ang Book of John naman kapatid ay nangungusap sa Godship ni Jesus. Amen?
So kung titingnan natin kapatid, natatakot kang mag-umpisa kasi hindi mo nakikita yung potential na ang katotohanan ay nakikita ng Diyos ang potential. Amen. Paano nyo po pinipili ang verse na tinuturo nyo? Kapatid, pinagpe-pray to. Amen. So ako po kapatid, bago ko po ituro, ang mahalaga, alam ko ang konteksto, ang mahalaga, kahit bali-balik na rin to ng kahit sino, alam ko ang sinasabi ng Diyos. Amen. Amen po ba? Kaya nga 'di ba kapatid, eto po magsa-survey po ako na nauunawaan niyo naman po ba pag nagba-Bible study tayo? Amen. Kasi yun po yung pinaka dapat na careful tayo. Amen. Pero anyway, so kung titingnan natin kapatid, sobrang dami pong discourage kasi nakikita nilang maliit pa lang. Pero ngayon kapatid, sinasabi ng Diyos sa'yo, small beginnings, big result. You only need to start kahit maliit pa yan. Amen. Alam nyo kapatid, marami po dito, lagi ko ini-encourage yung mga naggustong mag-live. Ano kung 3 lang nakikinig dyan? Kahit nga 0, mag-preach ka pa rin. Bakit? Kasi hindi man sila pumasok, naririnig ka pa rin nila. Amen. Ang mahalaga may reach. Amen. So ibig sabihin kapatid, hayaan mo na ang Diyos ang magdako. Ang mahalaga, sumusunod ka pa rin. Amen. Ganun din sa ministry, ganun din sa buhay. Ang mahalaga, nagtutuloy-tuloy ka pa rin. Amen. Kaysa naman sa wala kang ginagawa, tamad ka dyan. Ang Diyos kapatid, ayaw ng tamad. Sabi mo nga dyan, ayaw ng tamad. Ayaw po ng tamad ng Diyos. Kaya kapatid, wag kang tamad. Amen. Ang gusto ng Diyos, may ginagawa. Amen. Hallelujah. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, mas makita mo ang pag-ibig ng Diyos ngayon. Amen. Ngayon, pangalawa, second point, God rejoices when we take the first step. Sabi mo nga dyan, second point, God rejoices when we take the first step. Yan, purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Natutuwa ang Diyos pag nag-umpisa ka. Kaya Sifa, natutuwa ang Lord kahit ikaw lang ang mag-isang mananampalataya sa bahay niyo. Amen. Lahat po ay nag-uumpisa sa mali. Kaya nga kapatid, tingnan niyo po willing akong pumunta sa ibang lugar kahit iisa lang ang makikinig dun. Willing akong, kapatid, meron pong nag-request sa atin na pumunta tayo sa Pasig City Jail. Kahit isa lang yung dadalawin ko dun. Pinuntahan ko. Bakit? Kasi dun nag-uumpisa sa isa. Amen. Hindi mo alam kapatid na may ginawa na pala ang Diyos dahil sumunod ka. Kaya kapatid, natutuwa po ang Diyos pag nag-umpisa ka na. Amen. Kaya nga kapatid, dati nahihiya po ako. Ngayon, i-invite ko na kayo. Meron po tayong revival conference sa August. Mag-ipon na kayo. Amen. Amen. Umpisa po yan ng revival conference na face-to-face natin, online. Yung mga online people, ini-invite namin, mag-camp tayo sa Tagaytay. Amen po ba? Mag-ipon na kayo. Kasi syempre, Tagaytay yun kapatid, di ba? Amen. Ipon na kayo inaasahan ko kayo kapatid. 30 to 50 lang yung namin, yung limit. 'Di ba? Yung mga pasama kapatid, mag-ipon na kayo. Wala pa po akong poster. Pero again, dati natatakot ako. Mga August 21 po. August 21. Pero magbibigay po ako ng poster. Amen. Oo, walang iwanan. Amen. Nawa marami, no? Pero anyway, natatakot ako umpisahan kasi baka ma-disappoint. Pero sabi ng Lord small beginnings, big results. Di mag-umpisa tayo ng 30 o 50. Amen po ba? Ngayon kapatid, meron po tayong, ito po kapatid, meron din po tayong character seminar, no? Having right character na seminar. So ito po ay gaganapin sa June 29. Kung di po ako nagkakamali. Magpalista rin po kayo. Amen. Nasa group chat po yung details. Amen po ba? Pero again, first step yun.
Amen. Yung mga taga Palawan, kami na lang pupunta dyan sa Palawan. Ay, June 29 kapatid, June 29. Ngayong ban po, yung character seminar, nasa group chat po yung details. Amen. Pero ulitin ko po ang mahalaga, nag-uumpisa. Amen. Ito po yung logic ng Diyos eh. Ito po yung wisdom ng Lord. Ano ang papalakihin kung walang uumpisa, walang nag-umpisa? Tama, mali? Kapatid, may Alfonso po kami. Amen. Alfonso Outreach. Ang uma-attend lang po doon, 3 adult. Pero kapatid, hindi kami tumitigil. Imagine mo, 3 adult kapatid, 2 hours travel, ang gasolina 1.5. Maggagastos kami ng gas, magpapagod kami kasi merong 3 gustong makarinig ng salita ng Diyos. At naniniwala kami pagdating ng panahon, may sarili ng lupa yung JIBC Alfonso, dumadami na ang JIBC Alfonso dahil nakita ko na nagagalak ang Diyos basta naumpisahan. Amen po ba? Pero kapatid, huwag niyo mamalitin yung 3 yun. Walang absent yun sa Sunday worship. Huwag niyong mamalitin yung 3 yun kapatid. Kasi pumupunta yun dito sa Kawit para lang umattend ng mga prayer gathering. Huwag niyong mamalitin yung 3 yun kapatid. Kasi kailanman hindi nila nalimutan ng Diyos. Imagine mo kapatid, kahit nakabuhayan nila, binitawan nila, sabi nila, umaga na lang po kami magtitinda. Amen? Ganun ka matured. Hallelujah! Kaya kapatid, nagagalak ang Diyos pag may first step ka. Kung nanalangin ka na, nagagalak ang Diyos. Kung nag-serve ka na, nagagalak ang Diyos. Pag nag-Bible study ka na, nagagalak ang Diyos. Nagbabasa ka na ng Bible, kahit paunti-unti, nagagalak na ang Diyos. Nagse-celebrate ang langit kapatid kasi nag-umpisa ka na. Amen po ba? Kaya nga kapatid, kung ako, alam nyo ako kung paano ako mag-encourage sa inyo, kung mag-face to face lang tayo kapatid, baka hinihila na kita araw-araw. Ganun po kapatid, kung pakulitan lang, nako, makulit ako. Sa totoo lang. Lagi ko kayong papaalalahanan, may prayer meeting po tayo, may Sunday worship po tayo, meron po tayong evangelism, alam yan ng mga taga-church. Ako na nga lang, minsan nga, ako na lang mag-isa, kausap ko na lang sa group chat, sarili ko na lang eh. Lahat na ng paalala kapatid, ako na lang mag-isa, okay lang. Sanay na sanay ako dyan. Bakit? Kasi inumpisahan ko na tatapusin ng Diyos. Amen po ba? Amen. Inumpisahan ko na si Lord na magpapalago. Ang mahalaga, gumawa ako. Ang mahalaga, gumawa ka. Kaya tanong ko sa'yo, ano ba ang gusto bang ipagawa sa'yo ng Diyos? Yes, Mika, makakasama ka. Kasi hindi ako papayag na hindi ka sasama. Amen? Lahat po ng mga close ko dito, at lalong-lalo na yung mga bago, hindi po ako papayag, di kayo sasama, no? Anyway. Pero alam mo kapatid, again, God is celebrating, God is rejoicing. Pag, kumbaga parang nakita ka, kunyari ito sa langit ako, no? Tapos nakita kang ganyan. Uy, thank you Lord, nag-umpisa na si Angeline. Di ba? O kaya naman sa POV ni Jesus, uy, ang anak kong si Mark, nag-umpisa na. Amen? Ay, naalala ko lang, thank you Mika, nag-comment ka, no? Si Mika po, dati may pinagdadaanan yan. Alam ko ngayon, hinihil pa rin siya ng Panginoon. Pero alam mo kapatid, nagulat ako sa faith ni Mika. Nakabili siya ng first ever Bible niya. Alam mo, nag-chat yan sa akin, Kuya Jerome, eto na yung una kong Bible. Amen? Nag-umpisa na kasi. Amen? Ako bilang Bible study leader, bilang life group leader kapatid, natutuwa ako na may ganun. Eh kung ako natuwa, paano pa kaya ang Diyos sa langit? Amen? Eh di tuwang-tuwa si Lord doon kasi nag-umpisa na magbasa ng Bible si Mika. Amen po ba? Ganun din sa buhay mo kapatid. Pag may inumpisahan ka na, natutuwa ang Diyos. Amen? Kaya kapatid, hindi mo kailangan hintayin ang perfect condition. Ulitin ko, ganun Pilipino eh. Tama po ba?
hinihintay lagi na dapat perfect. Dapat extravagant. Amen. Paano po mag-umpisa ng soul winning? Ang umpisa po ng soul winning ay pagtatama ng sarili mong character. Amen. So alam mo kapatid, pag nakita sa'yo si Jesus, sila na lalapit sa'yo. Amen. Kaya kapatid, mahalaga nag-uumpisa. Hindi mo kailangan ng perfect condition. Hindi mo kailangan ng kondisyones. Mag-umpisa kang manalangin, mag-umpisa kang gumawa ng mali. Amen. Mag-umpisa ka kung saan ka inilagay ng Diyos. Amen. Alam mo kapatid, itong online life group natin, nag-umpisa po ito sa 7 tao, naka-Google Meet pa na hindi license. Kaya every 1 hour, aalis kami dun sa Google Meet, tapos magge-generate ako ng bago. Tapos, tsaka papasok. Ayan, nandun pa sila Ate VJ. Ayan, nandyan po yan. Si Ate VJ, nandun pa yan eh. Hanggang sa lumaki, naging 30 kami, naging 40 kami, hanggang sa lumipat po ako dito sa TikTok. At 200 na. Anong ibig ko sabihin? Nag-Zoom pa. Oo, nag-Zoom pa. Kasi si Ate VJ yung may-ari ng Zoom. Di ba? Pero anong ibig ko sabihin? Walang kondisyon. Ang kailangan lang mag-umpisa. Di ba? Oh, si Angeline pala nandun pa. Amen. Ang kailangan lang mag-umpisa. Kasi kapatid, ulitin ko, kung walang inumpisahan, anong palalakihin? Eh di wala. Ganun din sa buhay mo. Ayan, nandito si Yon. Ayan, alam mo yan si Yon, kapatid. Papray ng papray yan. Kuya Jerome, papray po ako. Sana pumasa po ako ng board exam. Ngayon, kapatid, let passer na yan. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Ang mahalaga kasi nag-uumpisa. Amen. Kasi kung wala kang inumpisahan, anong ang tatapusin ng Diyos? Wala. Mag-umpisa ka. Sabihin mo nga dyan, mag-umpisa ka. Amen. Ayan, nandito rin pala si Precious, Ate Precious. Ayan, nandito si Precious, kapatid. Ako po, pinupuri ko Panginoon dyan kay Precious. Hindi ko alam kung ano na negosyo niyan, pero naalala ko dati ang negosyo niyan. Ano yung unang negosyo na sinabi mo sa akin, ate? Sana maubos po yung... Kasi ngayon, sopas na yun eh. Meron tayong una eh, nakalimutan ko kung ano. Basta may binibenta yan si Ate Precious ngayon, kapatid. Alam ko na, yan, fried noodles, tama. Sabi niya, Kuya Jerome, pa-pray naman ako. Sana maubos bukas yung fried noodles ko. Wow! At naubos na nga. Yan ba? At ngayon, nagtitinda yan ng sopas ng mga ulam. Bakit? May inumpisahan kasi. Amen. Andito ba? Tinitignan ko kung nandito si Ate Mariel eh. Ate Mariel, nandito ka ba? Kung nandito ka, Ate Mariel, mag-comment ka naman. Si Ate Mariel po, kapatid, nag-umpisa po siya ng tindahan, tas tinanggal niya po yung mga alak at yosi niya sa tindahan. Nag-umpisa siyang magbago ng tindahan niya. Amen. Ngayon, kapatid, meron na siyang sariling printer at nagbebenta siya ng devotional notebooks. Amen. Ulitin ko, kapatid, ang kahalagahan, may inumpisahan ka. Ay kami, Lord, I pray and declare sa may small business dyan, I declare palakihin niya ng Diyos. Mag-umpisang maliit, pero palalakihin ng Diyos in Jesus' name. Amen. Kaya kapatid, mahalaga yan. Amen. Mag-umpisa ka. Kaya kapatid, dalangin ko sa iyo ngayon. Ano man ang binigay sa iyo ng Diyos, umpisahan mo. Amen. Kasi Diyos pa rin ang tatapos niyan at magpapalaki niyan. Amen. Kaya punta tayo sa third point, kapatid. At ito yung favorite verse. Nandito pa ba si Jazz? Kuya Jazz, nandito ka pa ba? Ito yung favorite verse mo eh. Pero sabi dito sa third point, God's power makes small things significant. Ang kapangyarihan ng Diyos ay kayang palakihin kahit ang mali. Ano pong sabi ng Zechariah chapter 4 verse 6? Life verse ni Kuya Jazz. Not by might, nor by power, but my spirit, says the Lord Almighty. Again, karugtong po ito ng Zechariah chapter 4 verse 10.
Hindi po dinedespise ng Diyos ang mga maliliit na umpisa kasi not by might nor by power but by Spirit of God alone. Kaya Ate Camille, nag-resign ka sa trabaho mo kasi toxic at nag-umpisa ka ng small business, pagpapalain ka ng Diyos. At pag pinalakihan ng Diyos, Ate Camille, marapat lang na purihin ang Panginoon dyan. Amen. God's power makes small things significant. Amen. Kaya sali po kayo sa group chat namin, kapatid. Yung mga nangihina, nahihirapan dyan. Magpanalanginan tayo sa group chat natin. Amen. Chat nyo lang po ako dito sa TikTok and I will add you. God's power makes small things significant. Bakit? Zechariah chapter 4 verse 6. Not by might nor by power. Hindi dahil sa kalakasan mo, hindi dahil sa impluwensya mo. But saan? But by Spirit of God alone. All you need to do is ask the helper. Who is your helper? The Holy Spirit. Kaya kapatid, every time na may uumpisahan ka, ask the helper. Oh dear Holy Spirit, tulungan mo akong magbenta ngayon. Oh dear Holy Spirit, tulungan mo akong magtrabaho ngayon. Oh dear Holy Spirit, tulungan mo akong makita ang buhay ni Kristo sa buhay ko ngayon. Amen. In everything you do, even you eat or drink, do it for the glory of God. Ibig sabihin kapatid, sa lahat ng bagay na ginagawa mo, maliit man o malaki yan, sa Diyos at sa Diyos mo gawin yan at samahan ka ng Panginoon. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Alam mo kapatid, ang dami pong nagsasali sa akin dito sa TikTok dahil nga daw 21K na ako. Sali daw ako nung creator group nila. Ibuboost daw nila ako, bibigyan daw nila ako ng mga diamonds, tapos daw sila daw bahala sa account ko. Magiging committed ako doon. Paano naman yung pinagagawa ng Diyos sa akin? Kaya tinatanggihan ko lahat. Kaya tingin ko, kaya hindi ako dumadami kasi hindi ako kasali sa kanila. Amen. Pero mananatili akong independent, Your Honor, kasi wala po akong kinikilingan at wala akong dapat sundin kundi ang Diyos at ang Diyos lang. Amen. Hallelujah. Hindi po ako kabilang sa minority at sa majority. Ako po ay independent. Amen. Hallelujah. Kasi not by might nor by power but by Spirit alone. Amen. Sa Lord lang. Kaya ang dami po. Sa totoo lang kapatid, kung titignan nyo po yung inbox ko, sobrang pagod na ako. Ang pinapansin ko lang kapatid, yung mga sumasali ng group chat, yun lang. Pero yung iba, uy, may ganito pa, uy, nakita ko ang live mo, sobrang energetic mo. Gusto mo ba ng maraming diamonds? Pwede kitang suportahan. I-click mo lang ang link na to, tapos pag kinlik mo, creator group, paki ko dun. Tapos nakalagay doon, may kumausap na kasi sa akin kapatid, actually, isang agency. Kinukuha po ako. Sabi niya, gawin ko lang daw yung usual, non-committal daw. Pero, yung diamonds ata, doon ata kami maghahati. Sabi ko, hindi naman ako after sa diamonds eh. Hindi po ako after sa kung ano man ang anong meron dito. Ang after ako, pag ako nag-preach, may magbago ng buhay. Pag ako nag-preach, gusto ko kinatatagpo sila ng Panginoon. Pag ako nag-preach, gusto ko may tumanggap sa Panginoon. Yun yung goal ko. Ngayon, kung sasabihin nyo sa akin, sali ako sa grupo nyo, at ang goal natin ay parehas, pwede pa siguro. Pero kung diamonds ang goal natin, wag na uy. Wag na po. Amen. Kaya nga hindi ata ako pinapaboran ng TikTok kasi nga wala nang nahihita dito. Amen. Pero okay lang yun. Hindi man ako paboran ng kahit sino, pinapaboran naman ako ng Diyos. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Amen. Hallelujah. Kaya kapatid, lagi mong tandaan, your success ay laging dapat ino-offer mo sa Panginoon. Kasi pag hindi, ang yabang mo na. Amen. Kaya nga ako kapatid, meron nga nag-chat sa akin eh. Sa Diyos po ang papuri, no? Uy, ano. Ate Jer, ano naman yung gawin? Dahil meron na naman Galaxy. Hindi po kailangan yan. Hindi po kailangan. Pero again, dahil po may nagbibigay, lahat po yan mapupunta po sa mahirap. Again, nakabili na po tayo ng mga Bibles, nakabili po tayo ng bigas,
nakatulong po tayo sa mahirap dahil din po dito. Amen. So thank you po, pero hindi po yun required. Amen. Pero balik po tayo dito. Sinasabi po ng Diyos na ibigay mo lahat ang glory sa Panginoon. Amen. Gumagawa ang Diyos sa mga bagay na ginagawa mo para sa Kanya. Amen. Gusto ko pong i-testify, kapatid. Ito pong youth namin dito. Nagbebenta po sila ng banana chips. Yung banana chips na yun, kapatid, ay sarili nilang gawa. Sobrang proud ako. Ngayon, kapatid, nagbenta po sila dun sa main church namin. Nahihiya sila. Ako, makapal mukha ko eh. Nahiya sila kasi nga daw, sabi nila, uy, nakakaya. Pero ako, nilako-lako ko doon kasi nga, kami makapal mukha ko eh. Di ba? Ngayon, yung 100 nila, ginawa kong 120. Kasi nga sabi ko, fundraising yan. Hindi lang pwedeng 100 mo, konti lang kita mo, anong i-raise na fund, di ba? Ngayon, nagbenta na ako. Ang dami nagtanong, uy, ano ba itong binibenta mo? Ba't naman ganyan-ganyan? Dami nagtatanong. Alam mo anong sabi ko? Ang mahalaga, ginawa yan ng mga taga-Kalayaan Youth. Hindi yan in-outsource. Sabi ko, hindi yan pinaluto sa iba. Sabi ko, sila naghiwa-hiwa, sila nagprito, sila nagrepack. Sabi ko, kaya dapat 120 yan. Sabi ko, sabi ko, bakit? Pinaghirapan nila yan eh. Ibigay naman na natin 20 lang eh. Sabi ko, alam mo kapatid, sabi nila sa akin, Kuya Jerome, trumiple. Amen? Triple. From puunan, naging triple yung kita nila. Purihin ng Panginoon. Amen? Sabi ko, madaling ibenta kasi pinaghirapan. Madaling ibenta kasi hindi naman yung banana chips yung binenta mo, kundi yung effort na ginawa nila. Sabi ko, imagine mo, mga kabataan namin yan, no? Nagpuyat, naghirap, magrepack. Sabi ko, bilhin nyo na. Binili. May nagsasabi ang kunat naman. Sabi ko, hoy, sabi ko sa kanila, kahit makunat, gawa pa rin ng bata yan. Amen? Imagine mo, makagawa ng banana chips yung bata. Makagawa ng banana chips yung mga 14, 16. Yung leader nila, 21 na eh. Alam ko, 21 or 22. Imagine mo, makagawa sila ng banana chips. Hindi ko nga alam kung paano gawin yun eh. Amen ba? Pero kung titignan mo, nakagawa sila. At yun yung binenta ko. Anong ibig ko sabihin? Kung ako, nakaka-appreciate ng effort, paano pa kaya ang Diyos sa langit? Yun lang yung gusto kong sabihin. Amen? Kung ako nakaka-appreciate ng effort, paano pa kaya ang Diyos sa langit? So, ibig sabihin, kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos ay kayang palakihin o maging powerful ang mga maliliit mong ginawa. Amen? Kaya nga kapatid, do not despise small prayers. Kung halimbawa ang pray mo lang, Lord, pagpalain mo tong negosyo ko, do not despise it. Kung hanggang ganyan pa lang yung prayer mo, walang problema. Amen po ba? Amen. Ang mahalaga, nanalangin ka. Totoo ang panalangin mo at palalakihin niya ng Diyos. Amen po ba? Kaya kapatid, ang dalangin ko sa iyo, huwag kang matakot mag-umpisa. Huwag kang matakot mag-umpisa sa maliit. Huwag kang matakot yan. Kahit ganito tayo, algo natin, hindi maintindihan, okay lang. Tuloy pa rin. Pinalakas ako ng Diyos ulit. Nung isang gabi kapatid, 300 yung followers natin bigla. Nagulat ako. Pero ngayon, 10 lang, okay lang yan. Ang mahalaga na, dagdagan. Amen. Do not be discouraged on the circumstances, but be encouraged by the promise of God that not by might, nor by power, but by Spirit of God alone. And if God is with you, who will be against you? Amen. Kaya nga, andito si Ate Ann, no? Salamat sa Panginoon kasi nag-testify yan sa akin si Ate Ann. Sabi niya, nag-pray daw, freelance kasi yan, freelance accountant yan si Ate Ann. Nag-pray daw siya na madagdagan yung kliyente niya. Di ba na nausog yung deadline ng BIR? Amen? Imagine yung kanya nausog kasi nadagdagan yung kliyente niya. Purihin ng Panginoon doon. Bakit? Kasi nag-umpisa sa panalangin. Amen? Ang mahalaga kapatid, nag-umpisa ka.
Kaya kapatid, kung may magde-despise sa'yo na ganito, ganyan, ako kapatid, sa totoo lang, kayo na nga lang encouragement ko eh. Amen ba? Kaya wag niyo akong iwan ha. Oh. Pero sa totoo lang kapatid, hindi ako makapag-post sa Blue App kasi sobrang daming discouragement. Sa totoo lang, pa-live-live pa yan. Ganyan naman buhay niyan. Puro yabang lang naman yan. Kailan ako nagyabang? Di ba? At ang masakit kapatid, yung mga malalapit pa sa, yung inaasahan mong susuport sa'yo, sila pa yung mga tao na magda-down sa'yo. Normal yan. Bakit ka mo? Si Jesus nga hindi tinanggap sa Nazareth eh. Amen? Ulitin ko si Jesus, hindi po siya tinangkilik sa Nazareth. Pinalaya siya sa Nazareth. Imagine mo anong pangalan niya. Jesus na taga Nazareth. Amen? Imagine mo kapatid kung siya tinakwil sa sarili niyang lugar, ikaw pa kaya na bilang isang lingkod ng Panginoon. Kaya nga natutuwa ako sa Panginoon kasi kung sino pa yung stranger, sila pa yung supportive. Kaya ako kapatid, kahit sino pa yan, sinusuportahan ko. Amen? May nagtitinda ng ganito, bili ako. May nagtitinda ng ganyan, bili ako. May nakita ko na nangangailangan to, bigay ng bigay. Amen? Uy, salamat po sa encouraging words nyo. Amen ba? Kaya nga kapatid, pero ako, pinipray ko talaga kung mag-expand ako sa YP o kaya sa Blue App. Pero kasi dito muna ako tinatawag ng Diyos eh. Okay na muna ako dito. Amen? Ngayon, kung palakihin to ng Lord, palakihin ng Lord. Pero, mag-uumpisa pa rin ako sa leading ng Diyos. Amen? So, again, huwag ka ma-discourage. Amen po ba? Kung hindi man napapansin ng iba yung mga ginagawa mo, tandaan mo, napapansin ka ng Diyos. Alam ko kapatid, alam mo na to. God is your Elroy. Anong ibig sabihin? The God who sees me. Elroy. Lagi kang nakikita ng Diyos. Kaya kung ano mang ginagawa mo, nakikita yan ng Diyos. Amen? Kaya nga kapatid ako, alam niyan kapatid, sobrang open ko sa inyo. I tend to compare myself to others. Amen? However, lagi akong binabaling ng Diyos. Kumbaga pag na-compare ko na yung, kunyari, andito yung kino-compare ko, ginaganon ako ni Lord pabalik sa Kanya. Sa totoo lang. Diba, titingin ako sa gaganon na naman ako. Kasi kapatid, sa totoo lang, may mga kasabayan po ako dito. Mga 50,000 na sila, may 70,000 na sila. Sabi ko, kasabay ko lang sila dati Pero, sa tuwing gaganon ako, ibabaling agad ako ni Lord. Paano? Biglang may mag-i-encourage sa akin. Ang hindi ko malilimutan na encouragement sa akin, kapatid, ito. Kuya Jerome, dapat nung gabing yun, magpapatiwakal na ako. Pero dumaan ka sa FYP ko. Hindi ko tinuloy. Kasi nakita ko pag-ibig ni Lord. Grabe encouragement yun. Kaya sabi ko, salamat Panginoon kahit pala ganito, may isa kang kaluluwang niligtas. Amen. Kaya nga kapatid, kung titignan nyo once in a while, nagtatapik ako ng anxiety and depression kasi alam ko may tutulungan ng Diyos. Kaya nga kapatid, nakita nyo ba ako dito? Nag-content ako ng mga debatable. Hindi ako nagko-content ng gano'n kasi hindi naman nakaka-encourage yun eh. Yung mga taga-debate, doon na sila. Pero ako, dito ako, taga-encourage ako. Amen po ba? Kaya kung titignan nyo anong kino-content ko, anong mga topic natin, about encouragement, about paano ka niligtas ng Diyos, about na kung paano ka manalangin, paano ka sasagutin ng Panginoon, paano ka pinatawad ng Panginoon, paano ka binigyan ng pag-asa ng Diyos. Amen? Dahil ang pinakamahalaga sa lahat kapatid, na-encounter at naintindihan mo ang Diyos. Amen? Ang galing ko nga. Sobrang galing ko nga mag-explain. Sobrang galing ko nga makipagdebate. Wala nang nakatalo sa akin. Wala namang ako naidagdag sa langit. Mas gugustuhin ko pang mangmang ako. At least, may nadala ako sa langit. Amen? Amen po ba? So far naman, sa mga nakikipagdebate dito sa TikTok, wala pa namang nakapag-debunk sa akin. Kasi sa biyaya ng Diyos, binasa natin Bible. Amen po ba? At kung ano, alam nyo kapatid, ito po impression ng Lord eh. Hindi nadadaan sa pa-English.
hindi nadadaan sa palakas-lakas ng boses ang totoong laman ng sinasabi. Amen? Ang totoong laman ng sinasabi ay nakabase sa quality at lalong-lalo na sa salita ng Diyos. Amen? Amen? Kaya kapatid, may nagre-request sa akin, mag-end times ka naman. Ang tanong, alam na ba ng marami yung kaligtasan ng Diyos? Mag-end times tayo kapatid, close group. Pinaplano ko yun kapatid, mag-usap tayo end times close group. Pero, yung public, hindi kapatid. Kasi ayoko rin namang mag-win out of fear. Ang gusto ko mag-win out of grace. Kasi pag ang takot nawala, lumalayo. Pag ang grace, na-touch ka ng grace ng Lord, hindi ka naaalis kung totoong kang na-touch ng grace ng Lord. Amen ba? Kaya kapatid, ano man ang sinisimulan mong maliit, kaya yang palakihin ng Panginoon. Amen? Small beginnings, big result. Kaya nga kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, kung nasa maliit na kalagayan ka ngayon, humanda ka na palalakihin ka ng Diyos. Amen? Ako po kapatid, binabala ko na po magkaroon ng full service online. May mga kinakausap na po ako na kung pwedeng sumama dito sa live natin at mag-lead ng worship. May mga kinakausap na po ako na paano pa natin may improve yung lahat-lahat. Pero sa ngayon, magtiis muna tayo. Amen? May mga nagsasabi na sa akin kapatid na may mga camera silang luma. Sabi, baka ibigay daw sa atin. Sabi ko, pag dumating, purihin ang Panginoon. Pag wala pa, purihin pa rin si Lord. Thank you pa rin. Amen? So kung titingnan natin kapatid, kahit na ganito lang tayo, amen? Kahit ganito lang tayo, pinapalaki tayo ng Diyos. Kasi kapatid, alam mo sa content creator, may na-attendan kasi ako na isang parang to. Sabi nila, pag 6 months daw wala pa daw malaking result, yung hindi ka daw nag-trend, tumigil na daw, sabi. Sabi ko 9 months na ako. Pero hindi naman sa trend kasi ang hanap ko, kundi ang hanap ko maraming kumilala sa Panginoon. Amen. So maraming discouragement, pero kapatid, ang perspective ng tao, kahit na ang pinakamatalinong tao, ay mangmang sa harapan ng Diyos. Kaya ano ang mas titignan mo? Ginagawa ng Diyos o ginagawa ng tao? Doon ako sa ginagawa ng Diyos. Amen. 30 po, 31. Nabawasan pa ng isa, 31 na pala ako. Amen. Kaya kapatid, God's work is not limited in your small resources, small numbers, or small beginnings. God's work is definitely based on His will and His power. Amen. So kung titignan mo kapatid, hindi po basihan ang liit o laki. Ang basihan ay kalooban ng Diyos. Kaya kapatid, mas pagkatiwalaan mo ang Panginoon, ang iyong helper na ang banal na Espiritu, rather than your own ability. Amen. Ang daming magagaling, pero kung wala si Kristo kapatid, mangmang sila. Laging pinapaalala sa akin to ng Diyos eh. Meron pong story sa New Testament. Parable ni Jesus. Meron daw isang lalaking masipag. Nag-imbak siya ng pagkain, nag-imbak siya ng yaman niya. Tapos sabi niya, tapos na ako sa paghihirap ko, magpapahinga na ako at magpapakasasa ako sa lahat ng mga naabot ko sa buhay. Anong sabi ni Lord? Mangmang ka. Ngayon din, babawiin ko ang iyong buhay. Ano pong gusto kong iparating sa'yo? Ang gusto ko pong iparating sa'yo, kapatid, maiksi lang ang buhay. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka dito sa lupa. Tama? Ang tanong, habang nandito ka ba, may uumpisahan ka ba? O mananatili kang tamad sa harapan ng Diyos? Amen. May uumpisahan ka ba? O mananatili kang tamad? Ang dalangin ko, may umpisahan ka.
Hindi mo alam kung kailan ka kukunin ni Lord. Pero kahit gano'n, dapat ilagak mo ang buhay mo sa Panginoon. Amen. Lagi pong paalala sa akin ng pastor ko, Jerome, balansehin mo. Amen. Ang totoong balanse ng buhay ay ang lahat-lahat mo ay nasa Panginoon. Amen. Kaya nga kapatid, huwag kang matakot. It will always faith over fear. Kung tinitignan mo na dyan ka, alam mo kapatid, ako bilang business administration kasi ako kapatid. Dati, lagi kong sinasabi, ang liit naman ng kita dyan, parang hindi worth it ng pagod. Ang liit naman ng kita dyan, parang hindi worth it ng time ko. Di ba? Kung sa business perspective. Pero alam mo kapatid, nakita ko yung principle ng Chinese. Kahit maliit kita, basta meron kita. Kahit ako puyat, basta hindi lugi negosyo buong araw. Di ba? Nakita mo? At kung titignan mo kapatid, yung mga inchik na yun, kahit maliliit ang kita nila pag tumagal, ang dami ng kita. Amen? Anong ibig ko sabihin? Dati, minamaliit ko yung maliit. Pero nung naintindihan ko na kaya palang palakihin to ng Diyos, hindi ko na minaliit yung mga kaya kong gawin. Alam mo, ano naging principle ko sa giving? Sabi kasi ng pastora ko, bigyan mo ng tinapay, Jerome. Baka dahil sa tinapay, kumilala yan sa Panginoon. Amen. At marami na po kaming naging leader na nag-umpisa sa pagkain ng tinapay. Amen. Ako kapatid, saan ako nag-umpisa? Nakakilala ko dahil sa spaghetti. Amen. Kaya nga sabi po ni Pastor Romeo de la Merced, yung speaker po namin ng anniversary ng main namin, sabi mag-invest ka sa kaluluwa. Kung dahil sa Jollibee, kumilala yan sa Panginoon, ilibre mo na sa Jollibee. Kaya ngayon kapatid, inadapt namin yon. Mag-uumpisa kami sa 100 na adult, amen, na adult napapakainin namin sa church. At nawa kumilala sila sa Panginoon dahil sa adobo. Amen. Do not despise small beginning. Kasi hindi mo alam, malaki pala gagawin ng Panginoon. Amen. Alam mo kapatid, yung preacher namin sa Egypt kanina, hindi ko akalain na magiging preacher siya. Pero ngayon, preacher na siya. Yung mga bata na tinuturuan namin, ngayon kapatid, technical team na namin. Nagbe-base na, nagbaback na. Imagine mo yun. Ibig ko sabihin, hindi mo talaga pwedeng maliitin yung mga maliliit na bagay. Dahil sa mga maliliit na bagay, doon nag-uumpisa lahat. Amen. Kaya ikaw, sana tumapang ka. Sabi mo nga, sana tumapang ka na. Kaya kapatid, hanggat may pagkakataon, hanggat may opportunity, gawa lang ng gawa. Kasi kapatid, kung ano ang iyong tinanim, yun din ang iyong aanihin. Nagtanim ka ng effort, aani ka ng effort. Nagtanim ka ng pag-ibig, aani ka ng pag-ibig. Nagtanim ka ng tulong, aani ka ng tulong. Nagtanim ka ng kasipagan, aani ka ng kasipagan din. Small beginnings, big result. Sa ngayon, hindi mo pa nakikita, pero ang pangako ng Diyos sa'yo, palalaki niya. Na kung paano nag-umpisa ang templo sa small blocks, nung nabuo, naging temple na ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, wala pong sayang sa lahat ng mga binigay mo sa Panginoon. Amen. Kung hindi po ako nagkakamali, Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 6 verse 10. Sige po, basahin natin sa English version. Hebrews chapter 6 verse 10 in NLT version. Basahin po natin. Ano pong sabi dito? For God is not unjust. He will not forget how hard you have worked for Him and how you have shown your love to Him
by carrying for other believers as you still do. Hindi liko ang Diyos para kalimutan ang lahat ng pagpapagal mo at ang pag-ibig na pinakita mo para sa Kanya. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko, may ginawa ka na sa Panginoon. At kung wala ka pa bang ginagawa sa Panginoon, mag-umpisa ka nang gumawa para sa Panginoon. Amen. Pwede bang itaas yung kamay ng aking mga kapatid na gustong mag-umpisa na gumawa sa Panginoon o may naumpisahan na at gustong palakihin ng Diyos? Hebrews chapter 6 verse 10 po. Yan. Hebreo chapter 6 verse 10. Yan, sige po kapatid, taas niyo po yung kamay niyo at I will pray for you. At huwag niyo ring maliitin itong mga prayer natin kasi kapatid, ang dami na pong sinagot ng Diyos. Amen? Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Amen? Kaya kapatid, taas niyo po yung kamay niyo and I will pray for you. O aming Diyos na dakila at banal, ikaw ang Diyos na nagdako dito. At alam mo, Panginoon, yung mga gusto naming baguhin at inuumpisahan na namin ito ngayon sa panalangin. Kaya Lord, I pray and declare, anuman ang gusto naming umpisang pagbabago sa buhay namin, let this be the start of it, Lord God. This prayer serves as the start of it. Sabi mo sa iyong salita, you do not despise small beginnings, but you rejoice to see the work begin. Kaya Lord, nag-uumpisa na kami ngayon. Kaya Panginoon, marami akong nakita kanina ng mga negosyo na nadidiscourage sila paano sila ulit babangon. I declare, Lord God, ibangon mo sila sa pangalan ni Jesus. Receive mo lang kapatid, kung ikaw to, I receive Lord, sabihin mo lang. Amen. Lord, I pray din sa aking mga kapatid na nakikita nila yung sarili nila na hirap na magbago. Hindi alam sa uumpisahan. Hindi alam, Panginoon, kung paano mag-uumpisa na ma-overcome yung kasalanan, mag-uumpisa ma-overcome ang mga suliranin sa buhay. Lord, I pray, let this prayer be a start in Jesus' name. Tulungan mo sila sa pangalan ng Panginoong Yesus. Oh, hallelujah. Lord, I pray din sa aking mga kapatid na broken ngayon. Hindi nila alam paano mag-move on, paano mag-i-start muli. Lord, I declare, let your peace be the start in Jesus' name. Oh, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, I pray and declare na ikaw ang makita ng aking mga kapatid. Ikaw ang maranasan ng aking mga kapatid. Sabihin mo kapatid, i-declare mo, Lord, umpisahan mo sa buhay ko, Lord. Sige kapatid, call upon the name of the Lord and you shall be saved. Oh, hallelujah. Lord, the Spirit of the Lord is right now. I know, dear Holy Spirit, you are hovering right now. God is touching your heart right now. Sabi ng Panginoon, if God is leading you na umiyak, umiyak ka. Sabi ng Panginoon, kailangan mong umpisahang ibigay sa Diyos. Kung pinapakita ng Lord kapatid na nahihirapan ka na sa sakit mo, sabi ng Lord, sabihin mo yan, Lord. Gusto ko pong gumaling ngayon. Hallelujah. Lord, I pray sa lahat ng may sakit. Ano man ang karamdaman nila ngayon, dinedeklara ko na kagalingan na nagbumula sa Panginoong Yesus. I declare healing power of God. I declare the healing power of Jesus. Oh, hallelujah. Katulad ng 4 na magkakaibigan na dinala ang paralitiko kay Jesus, ganun ko po ang ginagawa. Ang 200 plus na nanonood ngayon, dinadala ko po sa iyong harapan. At sila po ay pagalingin mo at sila rin po ay patawarin mo sa kanilang mga kasalanan. Hallelujah. Seek forgiveness, kapatid, sabi ng Lord. Ask forgiveness. Start in forgiveness. Oh, hallelujah. God is here. God is pouring out His revival right now, kapatid. Be ready. Pero ngayon, kapatid, sabi ng Lord, cleanse your heart before the Lord. Hingi mo ng tawad lahat ng nagawa mo, maliit man o tumalaki. Yan ang umpisa ng revival ng buhay mo. Hallelujah. Lord, I know you are hovering right now. Katulad ng kanta, bigyan mo kami ng bagong puso, basag na puso. Ang dalangin namin, Panginoon, ito po ay mabuo sa iyong harapan. Kaya, Panginoon, kami na nakikinig ngayon, dinadalangin ko po, hinihingi ko po ng tawad lahat ng aming mga pagkakamali. Humihingi kami ng tawad at nagkakaisa kami na humihingi kami ng tawad sa mga nagawa namin, naisip namin, nasabi namin, mga immorality na nagawa namin, mga pandadaya sa iba, Lord God, mga pagsisinungaling, lahat, Lord, hinihingi namin ng tawad. At wala akong ibang dalangin kundi ibaba mo ang revival fire mo sa kanila. Be ready, kapatid! Meron pang pinapakita si Lord sa akin na hindi pa humihingi ng tawad, humingi ka na ng tawad. Hallelujah! And God will give you the fire of the Holy Spirit right now. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Sige kapatid, God hears your prayer right now.
Pray, pray. Hallelujah. Si kapatid, hindi po ito typical na live lang, kundi ito po ay nakakapagbago ng buhay kung ikaw ay mananalangin sa harapan ng Diyos ngayon. Humingi ka ng tawad. Yes, yes, dear Jesus. Shekayara sikapayara. Oh Lord, ang Diyos ay nasa kalagitnaan natin. Huruk payara sikayara. Ang Diyos ay kikilos sa buhay mo. Magtiwala ka lang. Hallelujah. Shekayara sikapayara. Huwag mong alalahanin ang anak mo dahil ang anak mo ay hawak ng Diyos. Hallelujah. Oh, pinapakita ng Lord sa aking kapatid. There is anointing right now na dumadaloy po sa iyo ngayon. And God is the God who is the giver of gifts and revival. Oh, hallelujah. Sige kapatid, God is here. Be ready. Set your heart to the Lord right now and then I will declare anointing. I will declare the fire of the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we rebuke all those spirit, Lord God, na nanggugulo dito. I declare, lahat po ng gugulo, Lord, we rebuke all kinds of spirit. Lord, lahat din ng mga spirit na gumugulo sa aking mga kapatid, I bind it in the unbreakable chain of God and I declare deliverance, Lord God. I uproot all the works of the enemy. Sige, sabihin mo yan, kapatid. I uproot all the works of the enemy in my life. Yes. Yes, Lord, we forbid hit back, we forbid transference of spirit, we forbid, Lord God, anuman ang gagawin pa ng kaaway, hinahadlangan na namin sa pangalan ni Jesus at dinedeklara ko po, Panginoon, ngayon. Be ready kapatid, hawakan mo yung puso mo. I declare in the name of Jesus, the fire of the Holy Spirit. Receive the fire in Jesus' name. I declare the power of the Holy Spirit. I declare the Holy Spirit in their lives right now, being the helper. Oh, hallelujah. Receive it, kapatid. I receive. Kaya, Panginoon, naniniwala po kami that you, O God, will bless our lives and our lives will never be the same again because we receive the Holy Spirit. Hallelujah. Receive it, kapatid. Sabi mo yan, Lord, tinatanggap kita ngayon. Tinatanggap ko yung apoy ngayon. Pour it out to the Lord. God is leading you right now to pour it out everything. Kung may sama ka ng loob, sabihin mo sa Panginoon. Kung may paghihirap ka ngayon, sabihin mo sa Lord. Kung may sakit ka ngayon, sabihin mo sa Lord. Kung pagod ka na, sabihin mo sa Lord. And God is here. He is your El Roy, the God who sees you. And He is your Jireh, kapatid. The God will provide all your needs, not just finances, kundi provision sa health, provision in your family, provision in your work, provision of your peace. God is the God who will provide. Hallelujah. And receive the fire of the Holy Spirit right now. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. I know that you will bless us, Lord. I know you are the God who will move upon our midst right now. And I declare, Lord God, a transformed life in Christ in Jesus' name. Kaya, Lord, sa iyo lang namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Sa iyo lang namin binibigay ang lahat ng glory ng ito. At ang lahat ng nagbago sa amin, lahat ng inalis mo sa amin, sa iyo at sa iyo lamang yon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Grabe. Kapatid, naramdaman niyo po yung heaviness ng presence ng Lord. Hindi yun matutumbasan ng kahit ano. Hallelujah. God is good. Amen. Kaya kapatid, tumuloy-tuloy ka lang sa Diyos. Amen. Tumuloy-tuloy ka lang sa Lord, kapatid. Wag na wag mong kakalimutan tong gabing ito na ngayon ka nag-uumpisa sa Panginoon. Amen. Hallelujah. God is here and God is working right now, kapatid. Sabi po, ito po yung word ng Lord, kapatid, ngayon. Do not dwell in the past, for the Lord your God is doing something new. Have you not perceived it? Kapatid, tanggapin mo ang mga bagong ginagawa ng Diyos sa'yo. Kailangan mo lang mag-umpisa muli sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya kapatid, ipag-pray mo yan lagi sarili mo. Kumapit ka sa Panginoon, merong breakthrough ang Diyos. May deliverance ang Diyos sa buhay mo. Amen. And I know the Holy Spirit still working, kapatid. Meron sa inyo mga nagte-travel. Meron sa inyo, kapatid, hindi maintindihan yung init sa katawan. God is si Lord yan, kapatid. Kay Lord lahat yan.
Meron sa inyo kapatid na parang may gumagalaw sa tiyan nyo na para bang nasusuka kayo. Si Lord yan kapatid, dinideliver ka sa lahat ng gawa ng kaaway. Amen. At naniniwala po ako, God is good and God is working. Amen. Hallelujah. Kaya wala tayong ibang marapat na pasalamatan kundi si Jesus lang. Amen. Kaya put your faith unto Jesus. Pwede mo bang sabihin yan? Especially sa mga bago namin. Sabihin mo kapatid, nilalagay ko ang pananampalataya ko kay Jesus. Sige kapatid, declare it. Sabi po ng Bible, call upon the name of the Lord and you shall be saved. Call upon the name of Jesus. Amen. Kahit ako kapatid, I feel the presence of God. I feel the presence of the Lord right now. And God is here. And He is definitely here. God is working right now. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, dear Holy Spirit. Thank you, Father. Amen. Lahat ay sa Diyos. Pwede ba natin pasalamatan ng Panginoon? Sige kapatid, kahit hindi kita naririnig, sabihin mo yan. O Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo ngayon dahil alam namin may ginawa ka. Alam namin, Panginoon, may binago ka sa buhay namin. Kaya Lord, sa iyo lang lahat to. Lahat lang ito sa iyo, Panginoon. Kaya wala kaming ibang pasasalamatan. All the glory is unto you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kaya Lord, sa iyo po ang lahat ng papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kapatid, hindi sayang gabi mo. Sabi ng Panginoon, hindi sayang. Amen. Kaya kapatid, keep on praying, keep on press on. Tumuloy-tuloy ka sa Panginoon. Huwag kang sumuko sa buhay, hindi ka sinusukuan ng Diyos. Amen. At ang Diyos na buhay ang siyang mananatili sa buhay mo. Amen. Oh, hallelujah. God is good. And He is good all the time. Amen. Sabi mo nga, God is good. God is good and He is good all the time. Hallelujah. Kaya kapatid, maraming salamat po. Bagamat saglit lang to kapatid, 11:30 na. So kailangan na rin natin magpahinga. Pero kapatid, yung ginawa ng Diyos ngayon ay mananatili sa buhay mo. Amen. So yun kapatid, lagi lang po akong hihingi po ng prayer sa inyo. So yun, supportahan po natin mga kapatid yung ating mga events. No? So meron po tayong seminar sa June 29, close group seminar po yun. No? So lahat po ng details ay nasa group chat. No? Ay, ano yun? Ano yun? No, sa lahat po ng details ay nasa group chat. Please, kung pwede nyo pong pumunta po kayo sa group chat. Mga transparency report natin kapatid, nasa group chat din. So, lahat po yun, nandun, no? So, yung pamimigay natin ng bigas, nandun na po kapatid. Yung pamimigay natin ng Bible, nandun na rin. Yung pagtulong natin sa may sakit, nandun din po, please. At the same time kapatid, yung binubuo po natin na revival camp, ay yung naranasan mo ngayon kapatid, glimpse pa lang yan compare sa face-to-face. So kaya dalangin ko maka-attend ka doon, no? So may registration fee yun at sa Tagaytay kasi yun kaya medyo pricey. Pero dalangin ko po makaipon po kayo. Amen. So yun po. Hallelujah. Ayun din, sa mga gusto pong sumali ng group chat namin, please message me kapatid. Amen. At the same time, kung may mga prayer request po kayo, ay okay lang po, wala pong problema ate. Ate Pearl. Wala pong problema na ko, hindi po kailangan yung diamonds pero dahil nagbigay po kayo, si Lord po ang magbalik sa inyo. Amen. So ngayon po kapatid, lahat po ng diamonds na naibigay, lahat po yan ay maitutulong natin sa mahirap. No? Ako rin nagpapasalamat po kasi you are always supporting my ministry in prayers. No? In terms of improvement, kapatid, thank you. Yun po, pasama na lang din sa prayer, kapatid, improvement ng live natin. So katulad nito, medyo umiinit, kaya medyo naglalag. So kaya samahan tayo ng Panginoon. Nag-inquire po ako. Almost like 50k basic pa lang. So grabe naman. Pero may ipon naman natin yan para pa rin sa kapurihan ng Panginoon. At the same time, pasama rin po yung needs ko po sa face-to-face, no? So nag-iipon po tayo ng pang-service natin. So kasi lagi po ako nagko-commute sa lahat ng pinupuntahan ko sa ngayon kasi sira-sira po yung e-bike namin kung hindi nag-charge. May natunog. So kaya imbes na paayos, nakailang paayos na rin. So nagpipray ako ng bago. So sana samahan po ako ng Panginoon, no? Yes po, every night po at may morning na rin. Pinipilit na rin natin maging morning. So I think 3 days na po tayong consistent sa umaga. Amen? So biyaya ng Diyos, no? Bigyan pa rin tayo ng algorithm ng Panginoon. Pero yun po, yun lang naman. Pero lahat po ngayon ang nangyari, lahat ng ginawa ng Diyos, sa Diyos yan at sa Diyos lang yan. Amen? So have a great night. Have a good night kapatid. And if you could support our page,
So meron po ako ditong mga in-upload kapatid sa TikTok. Please panoorin nyo po sana, tapusin nyo po. I-repost nyo rin kapatid. Amen. At the same time, meron po tayong YT. Subscribe po kayo. Ang pangalan po natin, Grace Movement Philippines. So biyaya ng Lord, may 99 subscriber na. Amen. So doon ko po ina-upload yung mga recap. Magda-download po ako ng recap. So 2 recap po ang utang ko sa inyo. Kaya bear with me kasi medyo mabagal po yung internet namin ngayon. Pero again, lahat po yan. At the same time, may personal devotion din po tayo na pwede nyo i-devo everyday. So pwede rin po kayong mag-check doon. Amen. So ayun, thank you po. Sa Diyos po ang lahat ng papurit pagsamba at naniniwala po ako, bibiyayaan po kayo ng Diyos ng mabuting katawan at mapagpalang buhay. Amen. So bye-bye po. Usually po ay 8:30. 8:30 or 9 po. Sali ka ng group chat namin para ma-update po kayo sa oras. So yun, thank you po no. Salamat po sa Panginoon. Grabe, hanggang ngayon kapatid, in-awe pa rin ako sa ginawa ng Diyos. Kaya dalangin ko po talaga pong isama niyo po yung ministry natin sa prayer. Amen. So bye-bye po. God bless po. Tulog na maaga. Makakatulog ka ngayon kasi kinatagpo ka ni Lord eh. Bye-bye. God bless po. Salamat ulit ha. Hindi ko po kasi makita kung sino yung mga nagbigay ngayon. Pero lahat po na nagbigay, lahat po yan mapupunta po sa Diyos. Lahat po yan ay mapupunta po sa biyaya po ng Panginoon. Lahat yan sa mahirap. Amen. So bye-bye po.